guys, I'm back! Vlogging is real para tayo ay may maipost mamaya or bukas. Anyway, nagpo-post ako ng part 1 ng ating Friday ganap. Napakuluan ko na yung ating oxtail guys. Ito na yan, malambot na. So, next naman natin gawin para sa handa ng ating daddy sa Sunday ay pakuluan naman natin at i-pressure cooker natin ang ating mga ribs. Hindi yung ating ribs guys ha, ito ay ating uulamin sa tayo. Ito guys ang ating mga spare ribs. Hindi ko na hinugasan guys yung ating pressure cooker. So, meron tayo ditong isang Louisiana, and then ito naman ay from Pennsylvania. Charot. Hindi ko alam kung ano to guys. Ito yata ay baby back ribs kasi mas manipis siya guys. Tawag dito. Kulang kasi guys kapag isa lang dahil paborito nga to ng mga bata. So, nag-defrost pa ako or naglabas pa ako ng isa pang baby back ribs. Hiwain din natin para naman magkasya siya. Nasaan na ba yung ating panghiwa? So, ang ating kitchen ay kabayo. Ang ating kitchen guys ay napakamakalat. Ganyan talaga guys ang ating buhay kapag tayo ay busy sa pagluluto. So ito guys, hiniwa na natin ang dalawa. Papakuluan ko na to guys. I-pressure cooker natin to. Para kasi gusto ng mga bata yung malambot talaga yung barbecue ribs. Pagkatapos nito guys ay gagawa na tayo ng ating homemade barbecue marinade at ibababad na natin ito for 2 days. So sa Sunday guys, kapit na yung lasa ng ating barbecue. Okay. Wala tayong taga-video guys. Sariling sikat tayo. So ayan. It's 10:30 tayo ng umaga guys. Sabi ni Daddy dito siya kakain. Naglabas lang ako ng mga leftovers natin. Parang meron akong lagnat. Pero parang lang guys. So alam nyo ba, itong ating pressure cooker guys, ito yung pinakauna kong napundar na gamit sa kusina. Nung una kaming dumating dito ni Daddy sa Amerika. Dahil mahilig na akong magluto. Bumili talaga ako ng pressure cooker. Tapos nasira na yung pinaka-rubber niyan. Ayoko namang itapon. Sabi ni Daddy, bilhin daw ako ng bago. Eh dahil maganda nga yung doon guys. Kasi matigas. Makapal siya. So naghanap talaga ako ng rubber sealer niyan. So ito, gamit na gamit ito guys. So ayan. Itong pressure cooker na to guys, nabili ko to 2008. Dumating kasi kami to 2008. Mas matanda pa actually ito kay ate. So ganyan ako mag-alaga ng mga gamit guys. Talagang, lalo na yung mga kitchen gadgets ko. Dahil isa nga tayong mahilig magluto na person. So talagang, nung nasira yung rubber, parang medyo nalungkot ako ng bahagya. Kasi ayokong itapon. So ang ginawa ko, naghanap talaga ako sa Amazon. Parang nakadalawang order ako ng rubber para ma-seal yung pressure, yung takip. 2 beses akong bumili guys. Yung isa ay hindi sakto. So sabi ko, subukan ko yung naman. Kasi matagal na to guys. Hindi ko nga makita yung nito, yung model number. Hindi mo na siya mabasa dahil sa sobrang katagalan. So anyway, naghanap pa rin ako hanggang sa natagpuan natin ang perfect match. Sana all may perfect match. Sana kayo rin. Anyway, ito naman ang ating brown eggs. Meron tayong 2, 4, 6, 7. Ito guys ang ating ipapartner sa ating chicken mommy. Maliban pa dun sa ating rotisserie chicken, gusto rin ng mga bata na merong hard-boiled egg. Mamaya ako na ito lutuin guys dahil ito naman ay for our dinner. Naglinis ako ng freezer, chicken shumai. So mag-steam tayo nito. Ay, basa pala. So steam natin yan. Baka pwedeng yan na lang yung ulam namin ni Daddy. Meron pa tayong konting pulled pork dito. Meron pa ring barbecue. Meron pa tayong konting beef brisket. Pero ititira lang natin yan para kay ate kasi favorite niya yan. Ito guys, steam ko lang to. Masarap din to guys ulamin. Pero parang gusto kong gumawa ng pancit bihon. Alam niyo yung sa yung sa Chowking guys. Yung chow fan. Chow fan is fried rice, no? Pero pwede naman din pancit. So baka yun ang ating gawin ngayon. Depende guys, kasi kaninang umaga pa ako nakatayo. 10:40 na. Simula tayong tumindig sa kitchen around 7 plus. So medyo masakit na yung likodan natin. Ayun ang problema ko guys, kapag ako ay kumikilos sa kitchen, dire-diretso kasi ako pag nagtrabaho. Sabi ni Daddy, umupo-upo daw ako. Pero ang hirap naman guys, mag-prepare kung nakaupo ka. So yan ang ating problema. Once na kumilos na ako sa kusina, para na tayong robot na disusi. Talagang dire-diretso. So magulo ang ating kusina. Pero ganyan talaga kapag ikaw ay nagluluto. So ayan. Tapos ayan yung ating mga ginamit sa ating paggawa ng cake. Ito na yung mga, ayan na pati yung mga na-defrost natin. Tapos doon ko kinuha yung ating mixer. So, ayusin natin yung cabinet natin. Okay, ganyan talaga pag tayo ay nagluluto. Kaya guys, yung aming kitchen, yan talaga yung pinakamaduming parte ng bahay namin. Sobrang yung talsik ng mantika sa ating mga backsplash, yung ilalim ng ating microwave, tapos palaging madumi yung ating burner. Yan ang senyales na tayo ay laging nagluluto. Which is okay lang naman. So, maglilinis muna tayo dito ng bahagya. Kukunin ko rin yung ating steamer. Ito guys, napakasarap nito. Chicken shumai. Ito ay from the Philippines, oh. Kusina, Filipino kitchen. So, ayan siya. So, tingnan natin kung ito ay okay pa. Actually, okay pa to kasi naka-freezer naman yan. Anyway, sige, yan lang muna for now, guys. Balikan ko kayo later. So, okay guys, subukan na natin ang ating shumai. Shumai, love to you.
naantay ko na lang si Daddy. So, gamit ang aking electric steamer, mag-steam tayo ng mga, siguro mga 8 piraso. So, baka ang gawin ko guys, magluto rin ako ng pansit bihon. Pero kasi magpapansit na rin ako sa Sunday guys, magpapalabok tayo or pansit malabon. So, yun lang muna. Okay. Takpan natin. Tapos, steam. So, ito meron na itong tubig sa ilalim guys. So, meron akong steamer na electric. Meron din akong nilalagay sa ating burner. So, ito favorite ko rin to guys. Anything na, nagagamit sa kusina. So, gusto natin yan. Steam natin to ng mga 10 minutes lang. Tapos, syempre, ang sausawan natin yung toyo mansi. Lalagyan natin ng Culinary Crunch from Heinz. Sarap to, guys. Yun. Takaw is real talaga, guys. So, antayin ko si Daddy. Tapos, kain tayo ng siomai. So, ayan na, guys. Napakabilis niyang kumulo. Parang wala pang 1 minute, ayan na, nagsisteam na siya kagad. Kaya gusto ko tong electric steamer ko. Tapos, nakasalang pa rin ang ating spare ribs and baby back ribs. So, ang gagawin ko siguro, guys, hihimayin ko na ang ating roti. Hi, guys! I'm back! Time check, it is 1:15 ng tanghali. Tapos na kaming kumain ni Daddy. So, dapat magluluto ako ng pansit, guys, bukas pa. Pero parang natakam tayong kumain ng pansit. So, ang birthday ni Daddy ay sa Sunday pa, guys. Magluluto pa rin tayo ng palabok. Pero dahil nailabas ko na yung mga, mga sangkap, lutuin na natin to. So, simple-simple lang akong magpansit, guys. Hindi na rin ako naglalagay ng garlic. Ito, guys, yung leftover natin na sibuyas. So, kung napansin nyo, guys, medyo dilaw. Kasi ang ginamit ko dito ay butter. Meron kahapong minelt na butter si Bonso. Hindi niya naubos. Yun ay para sa kanyang pretzel. So, imbis na gumamit tayo ng mantika, butter na lang. And then, para mas masarap ang ating pansit, lagyan natin yan ng Chinese sausage or chorizo. Ayan, guys. Tutuin lang natin to. Meron na tayo ditong slice na cabbage. So, nag-pressure cooker ako ng ribs. Yung ating sabaw, o yung pinapakuluan yun ang ating isasabaw dito sa ating pansit para mas malasa. Ayan, guys. Tutuin lang natin to. So, yung ating dinner mamaya, yung chicken mami. Pero ito, guys, ay masarap din. Mamaya, midnight snack. Gagawa kami ulit ng ating personalized na shirt ni Daddy mamaya siguro. Para meron tayong merienda. Masarap din to, guys, kasi minsan kapag tapos nating magtrabaho, tapos wala tayong ulam, ito lang, guys, ay pwede na. So, yung late lunch or yung paglagutom ka lang sa gabi. So, ibis na magbukas pa tayo or kumain tayo ng mga instant noodles, mas masarap na ito na lang yung ating kainin. So, ito yung rotisserie natin na nabili kahapon from Sam's Club. Hihimayin natin to at isasahog natin yan sa ating chicken mami. Nag-steam din tayo ng chicken siomai. Pwede rin natin ilagay yung sa ating pagkain mamayang gabi. Maliban pa sa chicken, sabi ni Daddy parang masarap din ilagay yung siomai sa ating sabaw. And then, napunaw na rin ako dito ng mamasita na pansit bihon flavor. Medyo mamantika yan, guys. Ang ginamit natin dito ay ang pinagpakuluan nga ng ating ribs. Kaya hindi na ako masyadong naglagay ng mantika dito sa ating wok. So, make sure nalutuin natin yung mga chorizo. So, dahil tayo ay hindi nag-aaksaya ng mga pagkain, guys, yung ating mga sangkap na gagamitin sa ating pansit ay mga leftover na chicken or pork chop. Yung mga karne, guys, na hindi na natin nauulam, bago pa yan tumigas, nilalagay ko na yan sa freezer. So, ito iba-ibang klase to, guys. Overloaded ang ating pansit. Marami tayong nilagay na sangkap. Nagbukas tayo ng isang nibalot na super cute na pansit bihon. Lalagyan din natin ito ng shrimp. Gusto kasi ni Daddy yung shrimp sa pansit, guys. Masarap din ang shrimp sa pansit. So, ganyan lang. Okay, guys. Lagay na natin yung iba nating sangkap. Hindi ko alam kung ilalahat ko to eh. Kasi isang balot nga yung ating inano. Siguro guys, tama na yung ganyan. Yan. So, yung iba dito, guys, din, yung chicken tocino na hindi na natin naubos. Lahat ko na kaya? Lahat ko na ba? Lahat na natin, guys. Why not? Mas maraming sangkap, mas marami. Mas masarap. So, ayan. So, tayo walang patapon, guys. Lahat ng ating mga leftovers ay nagagamit natin. Meron tayo ditong lechon belly, chicken barbecue, pati yung tocino natin, guys. Ito naman ay naka-freeze at ito ay naka-zip, talagang zip tight. So, okay na okay pa din yan. Lagay na natin tong ating sabaw. Ayan, guys. Simutin natin to. Sayang kasi. Okay, guys. Lagyan na natin ang ating mga gulay. So, lagay ko na yung repolyo. And then, ang ating carrots. So, wala tayong guys. Wala tayong bichuelas or snap peas. Carrots lang siya repolyo tayo for today.
Masarap to guys, maraming gulay. So ayan. So hindi ko rin pinufully cook yung ating gulay guys pag ako ay gumagawa ng pansit. Papalambutin ko lang to ng bahagya tapos sasalain natin to bago natin ilagay ang ating pansit bihon. Sure. Napakarami nating sahog guys. Tapos yung ating pansit naman ay isang supot. Parang 1 kilo yata yun. So tatagal na to sa amin ni Daddy hanggang next week. Tamang-tama yan dahil tayo ay back to work na. Hopefully guys, maging maayos na yung kalagayan natin para makapagtrabaho na rin tayo sa ating new work sa Monday. So ayan. Konti lang yung sabaw nito guys, pero meron pa akong pinagpakuluan ng ating yung mga ribs. So pwede natin gamitin yun kasi malasa na din. Okay. Okay guys, wag na nating i-overcook ang ating gulay. So bago ko ilagay yung bihon guys, tinatanggal ko muna yung mga gulay, pati na rin yung meat. Kasi guys, masarap sa gulay yung medyo half cook lang. Ayan guys, pagkatapos nating salain or kunin yung mga gulay, wala nang sabaw. So lagyan natin ulit yung ating tinanggal na sabaw. So ito na yung ibang broth guys, lagyan din natin ng black pepper para mas masarap. Ayan guys, kumukulo na. Lagyan na natin ang ating bihon. Meron tayo ditong 4 na piraso. Ito guys ay isang buong plastic yan. Parang 1 kilo yata yan. Okay, anuhin lang natin to. Lutuin lang natin. Binabad ko muna to sa tubig guys para hindi masyadong matigas. So ito yung way ko ng pagluluto ng pansit guys. Kanya-kanya tayo ng pagluluto. Ganito talaga ako mag-prepare ng pansit guys. So, ito yung nag-work sa akin. Nadadalian ako dito. Kaya iba kasi baka magtanong, ba't ganyan siya magluto? Iba-iba po tayo ng way ng pag-prepare. Importante dyan guys, kahit anong klaseng pagluluto ang ginagawa natin. Importante is nagugustuhan or nakakain ng ating pamilya. So medyo kulang pa yata yung sabaw guys. Dagdagan natin. So ito guys yung ating sabaw. Balik natin. So meron din tayong shrimp pero lalagay natin yan towards the end para hindi ma-overcook. Ayaw natin ng overcook na hipon. Okay guys, malambot na at luto na ang ating pansit. Lagyan na natin ang ating shrimp. Panghuli kong ginagawa ay ang ating shrimp dahil ayaw natin na rubbery na ang ating hipon. As you know guys, yung hipon madali lang maluto yan. Mabilis na mabilis lang ay ready na yan. So ito na ang ating bihon. And then, ang ginagawa ko guys, kapag nalagay ko na yung shrimp, saka natin binabalik ang ating mga gulay. Tapos imemekos-mekos din natin yan. Ito na guys. Tingnan nyo, napakadaming sahog. Okay guys, ganyan lang kasimple. Less than 30 minutes, meron na tayong napakasarap na merienda. Or, pwede na rin to guys, isang buong meal. Meron tayong authentic na chicken siomai. Pwede din natin itong itopping sa ating pansit. Yan ang ating pagkain for today. Pansit for long life. Ito ay advanced handa ni Daddy para sa Sunday. Pero like I said, gagawa pa rin tayo ng pansit malabon sa Sunday. Okay guys, yan lang muna for today's cooking serye and Friday video. Thank you so much again sa lahat ng sumusuporta sa atin dito sa Meta World. Especially sa ating mga tala sender at sa mga nag-share ng ating long forms and reels. Happy weekend to all. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Maraming salamat po. Bye!